The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Glory to you, O Lord. While Jesus was speaking to the crowds, his mother and his brothers appeared outside, wishing to speak with him. Someone told him, "Your mother and your brothers are standing outside, asking to speak with you." But he said in reply to the one who told him, "Who is my mother? Who are my brothers?" And stretching out his hand toward his disciples, he said, "Here are my mother and my brothers. For whoever does the will of my heavenly Father is my brother and sister and mother." Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang gabi po sa inyong lahat. So good to be home. Salamat po kay Father Hans na nag-invite po sa akin at nabigyan ng pagkakataon para po maging part ng inyong journey para sa celebration po ng kapistahan ni Saint Charbel. Salamat po sa mainit na promotion ng devotion dahil unti-unti ay nagiging hindi lang basta popular, kundi nagiging mas totoo talaga yung kapangyarihan ng Panginoon sa pamamagitan ng Saint Charbel. At natutuwa tayo dahil ginagamit ng Panginoon ang parokya ng Our Lady of the Assumption para ma-promote itong devotion na ito. At nakakatuwa po dahil sa aking na-develop na rin yung personal devotion ko kay Saint Charbel kasi ito ay isang personal journey rin. Nung nandito po ako sa Assumption, alam nung mga members ng worship, ng PPC, yung parish calendar natin. Ang parish calendar. Every time na, kasi ini-encode ko po yun, pinag-check-an ko talaga para sa dugo at pawis para sa parokya. Pag ini-encode ko siya, pag na-encounter ko yung pangalang Charbel, iba ang dating. Iba. Bukod dun sa pangalang kakaiba, may spark. Saint Charbel. Maraming mga little encounters about Saint Charbel. Pero as always, palaging may spark. Palaging meron. At habang lumalaon ang panahon, naalala ko na nung minsang nagkaroon ng celebration sa Archdiocese of Manila, yung Maea last January. Yung last day ng celebration, merong lumapit sa akin na pare. Sabi niya sa akin, "Father, gusto mo ng picture ni Saint Charbel?" Sabi ko, "Saint Charbel na naman? Parang ano bang meron talaga? Parang palaging merong, parang I was being magnetized. And I kept on ignoring it kasi wala lang. Basta na-encounter mo lang siya. Pero palaging bakit ang daming mga little encounters na persistent. Kaya nung sinabi sa akin ng pare, dami naman paring nandun eh. Ba't akong sinabihan? "Pate, gusto mo ng malaking picture na Saint Charbel?" Sabi ko, sige, para madala ko sa parokya. At para ma-promote ko yung devotion. And then I was invited doon sa labas na kumuha ng maraming stampita. Sabi ko, anong meron kay Saint Charbel? Na unti-unti hinihila ko. Merong silent attraction to Saint Charbel. Kaya nung nagkaroon ng pagkakataon ay nabalitaan ko nandito yung relic ni Saint Charbel. At silently, sabi ko doon sa isang volunteer,
pwede ba akong pumunta dyan ng isa sa mga weekdays? Bibisita lang ako doon sa relic. And I did. Sabi ko merong kakaibang presence itong santong ito. Kaya nagkaroon ako ng courage to invite the relic through Father Hans para madala naman sa parokya. And also one way of promoting the devotion. At before that, nagkaroon ako ng matinding lagnat at saka trangkaso at saka ubo at sipon. And then, humingi ako ng tulong kay Saint Charbel. Kinabukasan, parang wala lang. Parang nagdahilan lang. As in, kinabukasan pagising ko, okay na. Pwede na ulit magtrabaho. Kaya nung pagising ko ng umaga, ang tanong ko, Saint Charbel, ikaw ba yan? Merong sense of disbelief. Kasi I was overwhelmed by the experience. It was unexpected. Kaya ang tanong ko, Saint Charbel, ikaw ba yan? Katulad ng mga siguro naka-encounter sa atin ng mga little miracles, ang hirap kaagad i-claim na ito ay milagro ng Diyos through this holy saint. Pero, honestly, parang I was not prepared to be blessed at that very moment. Kaya ang tanong ko, Saint Charbel, ikaw ba yan? Na-share ko yan kay Father Hans kasi kahit ako naghahanap din ng paliwanag dun sa personal experience na yun. And then, sabi ko nga kay Father Hans, pahingi ng konting oil. Kasi kapag kami nangailangan na talagang medyo severe yung condition, ma-share ko yung oil. And then yung isang kaibigan ko na merong sakit na medyo malala din ng konti. Nung binigyan ko siya ng oil, sabi ko sa kanya, ito, actually, pinapadala ko yung soft copy ng prayer for the obtention of grace. Pinapadala ko yung copy doon sa mga kakilala kong may sakit. Yung kakilala kong, yung best friend ko na nasa US, since February 5, na-stroke siya. Hanggang ngayon, nasa hospital pa rin. Sabi nila, Father, medyo gumagaling na ng konti si Leia. Salamat doon sa pinadala mong prayer ni Saint Charbel. Kaya sabi ko, wow, it's working. At nung binisita nung image nung relic yung parokya, merong isang istorya doon ng nanay. Itong nanay na ito, merong anak na babae na super pasaway at hindi na talaga sumisimba for so long a time. Hindi na talaga sumisimba. Pero during that time na nasa parokya, habang nakapila itong si nanay, she was praying na sana one of these days, sumimba yung anak niya. So bago makarating doon sa relic ni Saint Charbel, nag-text yung anak. Tapos ay tinanong ng nanay kung nasan yung anak. Andito po ako sa Baclaran Church. E di muntik nang himatayin si nanay kasi pagano yung anak niya, hindi naman sumisimba. Tapos ewan pa daw yung ugali. Wow! Bago siya makarating doon sa relic, yung anak niya nandun sa Baclaran at sumisimba. Wala pa man, granted na kaagad. Yung mga ganong miracles, ang laking bagay sa mga taong walang inaasahan kundi ang awa ng Diyos. Kaya natutuwa tayo dahil itong devotion na ito, malaking tulong hindi lang sa parokya, kundi sa mga taong naghahanap ng milagro kung paano sila magiging milagro sa panahon natin ngayon. Mahirap maniwala na sa mga ganitong pagkakataon. Pero ang laking bagay ng katulad ni Saint Charbel at ng mga devotees kung paanong nagagawang mapanatiling buhay ang milagro ng Diyos sa maraming pagkakataon. Natanong niyo na ba kung bakit dito umusbong at umiinit ang debosyon kay Saint Charbel? Magandang tanongin natin sa mga parishioners of all parishes, of all priests, bakit si Father Hans?
Of all parishes, bakit Assumption? Bakit nga ba? Anong meron sa parokya ng Assumption at dito ipinadala ang mainit na devotion at ang presensya ni Saint Charbel? Baka siguro inaanyayahan tayo ng Panginoon na sa tulong ni Saint Charbel, hindi lang basta makilala ang Our Lady of the Assumption, kundi sa tulong ni Saint Charbel, mapagyaman natin ang devotion sa Our Lady of the Assumption. Baka ito yung ginagawang instrumento ng Panginoon para ang devosyong ito higit pang mas makilala hindi lang sa Archdiocese of Manila, kundi kahit saan mang lugar. Kasi marami nang bumibisita ditong mga tao, mga devotees. Why, Our Lady of the Assumption Parish. Baka yun ang gustong panggalingan ng mas mainit promotion ng devotion sa Mahal na Birhen dito sa Malate. Kaya kayo po ang mga personal witnesses kung paanong ang milagrong ito ay totoo. At gusto natin ang bawat milagro ay maibalik natin sa dakilang kabutihan ng Panginoon. Hindi lang tayo basta tumatanggap ng milagro at biyaya. Sa bawat pagtanggap ng biyaya, meron tayong misyon na dapat gampanan. At ang misyon na ito ay para ipalaganap kung gaano kabuti ng Diyos. And of all people, bakit kayo? Sa mga nakasaksi, bakit kayo? Pwede naman yung ibang tao. Accidental lang ba ito? Tsamba lang ba ito? Hindi. Pinili kayo ng Panginoon. Hinirang kayo ng Diyos na maging tulay para higit pang makilala at manalig pa sa milagro ng Panginoon sa panahon natin ngayon, sa tulong ni Saint Charbel. Kaya kayo pong mga nandito, mga devotees, uuwi at uuwi tayo. Sana dala-dala natin yung ganyang mainit na pagmamahal sa Diyos. Sa parokya, meron kaming katulad ng ginagawa natin dito every second Friday of the month, merong healing mass. At sa healing mass, binabanggit ko na rin ang pangalan ni Saint Charbel. Through the intercession of Saint Charbel, may the Lord bless you and heal you. At sa personal prayer ko, sinabi ko rin kay Hans kanina, every time na magdarasal ako ng morning prayers na using the breviary, meron akong copy doon ni Saint Charbel. So, 3 na yung devotion ko. Kay Saint Michael the Archangel, Saint Benedict, and then pangatlo si Saint Charbel. Kaya palagi na kasama ang pangalan ni Saint Charbel sa mga tinatawagong santo kasi personally, naranasan ko yung kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng santong ito. Kaya natutuwa tayo dahil tayo ang pinagpakitaan at pinagparamdaman ng milagro ng Panginoon. Kaya sana ho, ito ay pagyamanin natin. At katulad ng sinabi sa Ebanghelyo, wala ng mga nanay, tatay, wala ng mga kamakamag-anak. Ang hinahamon sa atin at hinihintay sa atin ay kung papaano nating tayo mismo magpapakilala na tayo ay iisang sugo ng Diyos para sa lahat. Para ipakilala, ganito kabuti ang Diyos. At para mas maging konkreto, ginagamit sa Saint Charbel para manalig tayong kailanman hindi kukupas at hindi mawawalang halaga, mapapawalang halaga ang kapangyarihan ng Diyos. Sa mga nangyayari sa paligid natin na kasuya-suya, palaging lulutang ang kabutihan ng Diyos. Magpapadala siya na para maipakita, kailanman hindi niya pababayaan ang sambayanan ng Diyos. Kaya itong mga maliliit na milagrong ito, maliit na milagrong tinanggap natin, ikaw ay sinusugo. Kaya maging buhay na milagro ng Panginoon ngayon. At ipakita natin, ganito kabuti ang Diyos.